So mga idol, sa naging laban nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei, dito nga po sa ginanap na third and final window ng FIBA Asia Qualifiers, talo ang ating national team sa final score na 84-91. Well, nadaya nga ba ang Gilas Pilipinas o talagang sadyang mahina lamang? Bago yan kaibigan, huwag kakalimutan mo na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, FIBA ang pinag-uusapan natin dito at hindi lang basta tune-up game na nangyari sa Qatar. Nakita naman natin ang starting 5 lineup ng Gilas Pilipinas. So far malakas naman. Nandiyan si Justin Brownlee, Dwight Ramos, AJ Edo, Junmar Fajardo at si Chris Newsam. Pero nakita nyo mga kaibigan, first half pa lamang, dihado na ang Gilas Pilipinas. Ngayon, tignan natin yung mga problema mga kaibigan. Marami bang mga turnovers or nadaya pa tayo ng Chinese Taipei? Dahil nga maraming ding nakapansin na hindi nga po napipituhan ng referee kapag ka nagkakaroon ng foul etong Chinese Taipei. Biruin ninyo yung mga kaibigan, since 2013 pa ay hindi talaga nananalo ang Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas. Ngayon lang tayo natalo 2025. Pero that time yung mga nakaraang FIBA mga kaibigan, nakaharap natin ng Chinese Taipei ay meron tayong Kai Sotto. So big factor, number 1 na problema, nakita natin yan, wala tayong legit na sentro big man. Marami naman nagsasabi, nandiyan naman si Junmar Fajardo, si AJ Edo, si Japet Aguilar, mga big man naman yan. Pero iba kasi yung laki ni Kai Sotto mga kay-big man, pamoste ho talaga siya. Ang sinasabi natin, pag big man, malaki, matangkad talaga, 7-footer, pataas. At si Kai Sotto lamang ang makakapagbigay ng ganun tangkad at depensa sa Gilas Pilipinas. Aminin natin yan mga kaibigan. Sa naging laban din, highest points din ang naitala po mga kaibigan. Ito nga pong si Justin Brownlee with 39 points, 6 rebounds at 8 assists. Si AJ Edo naman 12 points, 8 rebounds at Calvin Optana 10 points, 5 rebounds. Scottie Thompson 8 points at 6 assists. Nakita nyo mga kaibigan, pagdating po sa third and fourth quarter ng game, doon nga po sa second half, medyo talagang intense and crucial po yung naging laban. Humahabol naman ang Gilas Pilipinas natin at hindi naman nagpapabaya sa kanilang depensa. At talagang dikitan pa yung score nun, pero bigla hong naiwanan ang Gilas Pilipinas. Alam nyo mga kaibigan, nakita natin problema dito ng ating national team ay yung sinasabi natin na chemistry ng mga player. Hindi naman kasi sila laging magkakasama, sabihin natin isang team ang Gilas Pilipinas. Pero kung titignan ho ninyo mga kaibigan ko, bihira lamang sila makapag-practice o makapaglaro. Unlike sa mga solid team, yung mga Bilig Boys, pag nagsama-sama yan, iba kasi ang galawan nila. Pero pag pinagsama ang PBA, kasama ang UAAP, kasama ang Bilig Boys, medyo nagugulo ang sistema nila. Kasi syempre, nanggaling yan sa iba't ibang mga coach. Doon nandiyan naman si Coach Tim Con, ang sistema niya, okay naman, fit naman sa Gilas, pero sadyang kinukulang lamang tayo. Marami ho tuloy nagsasabi, dapat bang ibalik si Chot Reyes para sa panibagong sistema? Well mga kaibigan, wag nang tangkayin pang ibalik si Chot. Okay na si Coach Tim Con, win or lose, manalo or matalo. Ang sistema kasi ni Coach Tim Con mga kaibigan, the best talaga yan. Sadyang kulang lamang tayo sa malalakas po na player, especially sa sentro o big man. Nakita rin natin mga kaibigan na ang Chinese Taipei, yung laruan ho nila hindi naman nag-improve, halos hindi nga ganoon kagaling mag-dribble yung mga player nila, at yung mga tira bara-bara, wala rin masyadong depensa, pero natalo ang ating Gilas Pilipinas. So nangyari ngayon, hindi ito tune-up game, nangyari parang totoo talaga yung nanging laban nga po sa Lebanon at sa Egypt, na talagang talo ang ating national team. Ngayon mga kaibigan ko, ang susunod na laban ho ng Gilas Pilipinas, medyo nakakakabanga ho, kasi nga ang inaasahan natin mananalo ang ating national team dito nga po sa Chinese Taipei. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi lang naman Gilas ang natalo. Sa naging laban nga po ng Australia ay panalo sila sa Guam at panalo naman ng kalaban nila. Chinese Taipei panalo sa Hong Kong, China. New Zealand tambak naman ng Hong Kong, China. So hindi nakakapagtaka mga kaibigan dahil kahit papaano naman pagkadamay naman tayo, ganun na lang gawin natin. Sa next game ng Gilas sa February 23, Sunday ho yan, New Zealand.
Ang New Zealand, tinambakan ho ang Hong Kong China sa final score na 51-92. So anong tsansa natin na manalo ngayon sa New Zealand mga kaibigan kung tinalo tayo ng mahinang team na Chinese Taipei? Eto magandang balita mga kaibigan. Natandaan niyo yung update natin patungkol ho kay QMB sa approval po ng FIBA at ng SBP. Well mga kaibigan, magandang balita no. Napakalaki na ng tsansa na makapaglaro next game ng Gilas Pilipinas etong si QMB. Pamalit ho yan kay Kai Sotto at ito nga po kay AJ Edo, ka-reliever o kapalitan mga kaibigan. Na missing piece na nawala sa Gilas Pilipinas kaya tayo nagkakaganito, natatalo tayo si Kai Sotto. Malungkot si Kai Sotto sa pagkatalo ng Gilas pero may mga susunod pa naman na FIBA, babawi tayo. Pero wag tayo mawala ng tsansa dahil may isang game pa, babawi ang ating national team. So far, eto muna ang update ko sa inyo for now and please huwag niyong kakalimutan muna mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.